Kamusta ka, aking kaibigan? Nagpapasalamat ako sapagkat nakarating sa iyo ang video na ito. Marahil nagugulumihanan ka sa kasalukuyan na hinaharap ang mga hindi inaasahang pagkakataon na nagiging magulo para sa iyo. Subalit gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaganito ang mundo at bakit ganito ang buhay ng tao. Gusto kong maunawaan mo, kaibigan, bilang paglalarawan na merong isang tulay na nag-uugnay sa atin at sa ating Diyos. At ito'y mahalaga upang makita natin na tayo din ang dahilan kung bakit nasira ang ating relasyon at tayo'y nawala ng kaugnayan sa Kanya. Sapagkat sinasabi po sa Roma 14 verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Hindi po tayo maaaring mabuhay sa daigdig na pasya nating tayo mabubuhay. Alam niyo kasi ang lahat ng mga gulong ito na ating kinakaharap sa daigdig ay bunga lamang po ng pagkakahiwalay ng tao sa kanyang Diyos. At dahil po dyan, nasira po ang kanyang relasyon at nalayo siya sa kanyang Diyos. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang lahat po ng ito ay dahil lamang po sa isyu ng kasalanan. Nagkasala po tayo sa Diyos at ang kasalanan ito ang naglayo sa atin sa Kanya. Kaya ang ating pong mga dalangin ay hindi po niya marinig. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang kasalukuyang kinakaharap ng mga tao sapagkat ang kasalanan ang naglayo sa atin sa ating kaugnayan sa ating Diyos. At ang kasalanan yan po ay pinagbabayaran ng kamatayan. At darating po ang paghuhukom at walang katapusang parusa sa impyerno sa sino mang taong hindi naugnay sa Diyos at hindi nagsisi ng kasalanan sapagkat siya'y nalayo dito. Ang sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit po ang tao ay nagugulumihanan sapagkat ang kanyang buhay ay hindi nakaugnay sa Diyos. Alam niyo po ba na kapag tayo ay hindi nakaugnay sa Diyos at ang ating pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid po tayo sa apoy na impyerno. Pahayag 20:15 ang sabi ganito, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito po ang nakakahindik na kalagayan ng daigdig sapagkat ang tao po ay nalayo sa Diyos at pinagbabayaran po ang kasalanan at ang kabayaran nga po'y kasalanan. At dahil nga po ang tao hindi nauugnay sa Diyos, ay hindi po nasulat ang kanyang pangalan doon sa langit sa aklat ng buhay. Nakalulunos po ang kalagayang ito kahit sinisikap nating gamitin ng mabuting gawa, ang pagiging relihiyoso, ang pagkakaloob at marami pa, subalit kapos at hindi po ito makakaabot sa ating Diyos. Sapagkat nakakahindik po ang kalagayan ng tao, subalit kailangan natin ng isang tagapagligtas na magdadalang muli sa atin sa Diyos. Mapapansin niyo po na sa pamamagitan po ni Jesucristo na anak ng Diyos na siyang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay muli tayong makakabalik sa Kanya sapagkat ipinagkaloob ito ng Diyos sa atin upang makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Si Kristo po'y minsan ay namatay sa krus, nabayubay sa krus at namatay sa krus upang pagbayaran po niya ang kasalanang hindi niya ginawa. Pagbayaran po niya ang utang na hindi niya inutang. Subalit salamat sapagkat nang dahil sa pag-ibig na yan ng Diyos sa atin, nagkaroon tayo ng katiyakan na muli nating maaabot ang Diyos. Roma 5:8, ang sabi po, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo ho kasi ang expression po kasi ng pag-ibig ay pagbibigay. Kaya ipinahayag po ng Diyos ang kanyang pag-ibig na ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumpang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang sabi po sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Nang dahil po kay Jesus, ay naitawid po niya tayo sa ating Diyos. At iyan ay sa pamamagitan po ng pagsampalataya
at pagtanggap sa bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nais po ba ninyo na kayo ay maging isang anak ng Diyos? Alam niyo ho kasi, ang buhay ay mahalaga sa Diyos at nais ni Jesus na siya ang lumuklok sa trono ng ating buhay at ibaba ang ating sarili upang makontrol niya ito at siya ang maghari sa atin. Sapagkat alam natin sa pamamagitan niya, makakamit po natin ang buhay na walang hanggang ipinangako sa atin. Alam niyo po, kailangan po nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Narito po ang isang panalangin na nais mong sundan kung nais mong si Jesus ay pumasok sa iyong buhay. At ito po ang panalangin: Panginoon, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Nakahanda po akong tumalikod sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan po kita, Panginoong Jesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang sariling tagapagligtas. Nakahanda po ako sa tulong po ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Amen. Kung ginawa po ninyo ang panalangin na yan, si Kristo po ay nasa inyo ng puso at kayo'y binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Congratulations, sapagkat ikaw na ay isang anak ng Diyos na buhay at ang iyong pangalan ay isinulat na sa aklat ng buhay. At si Kristo na ang nakaupo sa trono ng iyong buhay at hindi na ang iyong sarili, at kung tapat mong idinalangin ito, ang panalangin ng pagtanggap, si Jesucristo ay pumasok na sa iyong buhay. Ano pang bagay ay mayroon ka ngayon? Mahalaga po na makita natin ang pangakong iyan, at yan ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Sa unang Juan 5:12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga na ating si Kristo inaanyayahan sa ating puso upang siya'y manahan dito at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat ako sapagkat binigyan mo ng paanyaya si Jesus sa iyong buhay at hindi matatapos sa pagtanggap, subalit kailangan mong magpatuloy upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Ang iyong mga consolidator o ang nag-invite sa iyo, ang nag-send sa iyo ng link na ito, ay tutulong upang ikaw ay maturuan ng mga hakbang upang ikay lumago sa iyong pagkakilala kay Kristo. Salamat po ng marami at kami nagpapasalamat sapagkat nalalaman namin kayo makakaniig minsan sa aming mga pagsamba at makakapiling namin kayo upang kayo ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri at ang pasasalamat. God bless po.